Mga ka-bake and roll, welcome po muli sa ating kusina. For today's video guys, gagawa na naman tayo ng masarap na dessert na pwedeng natin ipanghanda ngayong paparating ang Pasko. At syempre kahit hindi Pasko guys, pwede nyo itong ihanda sa anumang okasyon at pwede rin po natin itong ipang negosyo or ipang benta guys, pwedeng pang regalo. Kaya wag na nating patatagalin yan. Tara, umpisahan na po natin. Gagawin muna natin yung kanyang creamy custard filling. Dito sa ating saucepan, ilagay lang natin yung ating sugar at saka yung ating cornstarch. I-mix lang muna natin ito, then ilagay na natin yung ating egg yolk. Ayan, pagpasensyahan nyo na guys kasi umuulan kaya medyo maingay yung ating background. Then i-mix lang muna natin yung ating egg yolk at saka yung ating sugar, cornstarch. Tsaka natin ilagay yung ating full cream milk. Ayan, ang gamit ko dito guys ay yung Selecta na fresh milk. Ayan, pwede kayong gumamit ng ibang brand pero mas nagustuhan ko tong lasa nitong Selecta guys kasi mas creamy siya. I-mix lang natin ito hanggang sa ma-dissolve na yung cornstarch. Then ilagay na natin siya ngayon dito sa ating stove. Mahinang apoy lang guys. Then continue lang natin yung pag-stir natin or yung pag-mix natin hanggang sa magiging lumapot na yung ating custard mixture. Huwag po natin iiwanan yung ating saucepan. Kaya dapat continuous lang yung pag-mix natin para hindi masunog yung ilalim ng ating custard. At dapat mahinang apoy lang din po. Then ayun guys, medyo mabigat na siyang haluin. Unti-unti na siyang lumalapot. Kapag ganito na yung texture niya guys, ayan, malapot na siya. Patayin na natin yung ating apoy. Then ilagay na natin yung ating butter at saka yung ating vanilla. Continue lang natin yung pag-mix natin hanggang sa mag-well combine na yung ating butter dito sa ating custard hanggang sa magiging smooth na siya guys. Pwede nyo siyang strain guys or salain para magiging smooth yung inyong custard. Pwede rin namang hindi. Pero sa akin dito sinala ko siya guys para sigurado po tayo na magiging smooth at super fine yung texture ng ating custard. And dito pala sa video na ito guys, ang ginawa ko dito ay one recipe. Pero dito sa recipe natin na ginawa natin ngayon, kalahating recipe lang yung ginawa ko dito guys. Pinakita ko lang sa inyo kasi same lang naman yung procedure. Yung ingredients lang yung nagkakaiba. So kayo kapag gumawa kayo guys, kalahating recipe lang yung gagawin nyo. Pero ilalagay ko rin yung recipe ng kalahati doon sa description box para hindi po kayo malito. Tatakpan na natin ito ngayon ng cling wrap. Yung unang layer dapat nakalapat mismo dun sa ating custard para hindi po siya magkaroon ng skin formation. Then tatakpan pa natin siya ulit ng isang layer ng ating cling wrap. Marami kang paggagamitan nitong recipe na ito guys. Ginagawa ko kasi din siya pang filling ng aking mga donuts. Isasabihin ko sa inyo or papakita ko sa inyo next video natin. Ilagay na natin ngayon yung ating custard sa ating chiller hanggang sa lumamig lang siya or hanggang sa mag-set lang yung ating custard. Then ngayon naman ay gagawin natin yung ating cake layer. Ayan, dito sa ating bowl, nilagay ko na yung ating softened butter at saka yung ating sugar. I-beat lang natin ito guys sa mga 2 to 3 minutes hanggang sa mag-well combine lang yung sugar at saka yung ating butter. Then ilagay na natin yung ating 6 large egg yolk. Ayan. Paisa-isa lang din yung pag-add natin ng ating egg yolk para mahalo pong maigi yung egg natin dito sa ating butter at saka yung ating sugar. Count lang tayo ng mga 10 seconds guys bago natin i-add yung susunod na egg yolk. Then kapag nalagay na natin lahat ng ating egg yolk, continue lang natin yung pag-mix natin ng mga 30 seconds hanggang sa mag-well combine lang din. Huwag po natin kalimutan i-scrape lagi yung side ng ating mixing bowl at saka yung ilalim guys para mahalo lahat ng ating ingredients. Then ilagay na natin ngayon yung ating dry ingredients, yung ating all-purpose flour at saka yung ating baking powder. Ilagay na rin natin lahat yung ating full cream milk. Ayan, yung dry ingredients natin guys, nagtira ako ng kalahati, bali 2 addition yung paglagay ko ng dry ingredients natin dito. Then ayan, gumamit lang din ako ng mixer para i-mix siya ng mga 10 seconds lang guys. Then gumamit na ako dito ng spatula para hindi natin siya ma-overmix at hindi magiging gummy yung texture ng ating cake layer natin. Then ayan, pagkatapos natin ilagay yung last batch ng ating flour, ayan, spatula lang din yung gagamitin natin guys sa paghalo. Ayan, huwag na tayong gumamit ng mixer dito. Ituloy lang natin yung pag-mix natin hanggang sa walang tayong nakikitang dry flour dito sa ating mixing bowl. Ayan, pwede na yun guys. Then ilagay na natin yung ating vanilla. Yung vanilla natin guys, pwede nyo siyang isabay doon kanina doon sa egg yolk. After nyo ilagay yung inyong egg yolk, ilagay nyo sunod yung inyong vanilla. Ayan, munti ko na kasing makalimutan guys, ngayon ko lang naalala, kaya ngayon ko lang siya nilagay din. Meron tayo dito baking tray, ang size nito ay 11 by 13.
naglagay ako nito ng shortening at saka ng baking paper para madali nating alisin yung ating cake mamaya. Then ilagay na natin yung ating cake batter dito sa ating baking tray. Then spread lang natin ito hanggang sa mag-even na yung kapal ng ating cake. Then, ayun guys, pantay na yung kapal ng ating cake batter dito sa ating baking tray. Iset aside lang muna natin ito. Gagawin naman natin ngayon yung ating meringue mixture, yung ating meringue. Naglagay lang ako dito guys ng 1 pinch lang na cream of tartar dito sa ating meringue. Pwede naman kahit wala or pwede ring lemon juice. Then, ilagay na natin. Binit ko lang siya na hanggang foamy lang siya. Then, tsaka natin i-add yung ating sugar ng pakonti-konti. Same lang din ito guys kapag gumagawa tayo ng meringue ng ating mga chiffon cake. Ayan, ganun lang din yung procedure niya. Then, pagkatapos natin i-add yung ating sugar, continue lang natin yung pag-mix natin. High speed na dito guys after natin ilagay yung ating sugar. Hanggang sa mag-stiff fix lang siya. Dito soft fix pa ito guys. Kasi maglalagay pa tayo dito ng lemon zest. Ayan, nag-grate lang ako dito ng mga kalahati lang ng lemon guys para hindi masyadong eggy yung lasa ng ating meringue layer mamaya. Ayan, after natin siyang lagyan ng zest, ayan, continue lang natin yung pag-beat natin hanggang sa magiging stiff fix na yung ating meringue. Ayan, stiff na yung ating meringue. Ilagay na natin siya ngayon dito sa ibabaw ng ating cake batter. Nakalimutan kong i-on pala yung camera guys habang nilagay ko yung ating meringue. Ilagay nyo lang siya sa ibabaw ng cake batter na yung ginawa natin kanina. Then spread lang natin siya guys hanggang sa magpantay lang din yung kapal ng ating meringue layer. Then, gumamit ako dito ng maliit na spatula guys. Gawan lang natin siya ng parang design or pattern. Parang wave lang siya guys. Ayan, para magkaroon lang ng design yung meringue layer natin. Or pwede rin naman yung cake scraper guys na may design. Yung parang may ipin. O yung cake comb na pang design sa cake. Ayan, pwede rin yung gamitin nyo guys. Pero mas maganda kapag ganitong design guys kasi kitang-kita siya. Then maglalagay din po tayo dito ng almonds dito sa ibabaw ng ating meringue. Pwede kayong gumamit na kahit anong klaseng nuts. Pwedeng walnuts, pwede rin po yung cashew nuts guys. Kung anong available sa inyong kitchen. I-bake na natin ito sa ating naka-preheat na oven ng 150 degrees Celsius ng 35 to 40 minutes. Kailangan hindi masyadong mainit yung ating oven guys para hindi masunog yung meringue layer natin. Tapos hilaw pa yung ilalim ng yung cake sa ilalim. So kailangan sakto lang yung temperature ng ating oven. After 40 minutes guys, ayan, luto na siya. Tusukin lang natin yung gitna. Then kapag wala na sumasamang mixture doon sa ating toothpick, ayan na, ibig sabihin luto na yon. Then ito na yung ginawa nating custard guys. Ayan, nakita nyo, kalahati lang siya guys. Kasi kalahating recipe lang yung ginawa natin. Pero doon sa video na paggawa natin ng custard kanina, isang recipe yun guys kasi ginamit ko kasi sa filling or palaman ng ating donut. Kaya yun yung pinakita ko sa inyo guys kasi same lang naman ang procedure, ang nagkaiba lang naman yung recipe. Then ayun guys, binit lang natin yung ating custard hanggang sa magiging smooth lang siya or ganito lang yung texture niya guys. Kailangan yung custard natin ay malamig na siya guys bago natin siya i-beat or i-mix. Set aside na muna natin yung ating custard. And dito naman sa ating isang bowl, ilagay natin yung ating 1 box na cream cheese. Then, i-beat lang natin ito guys hanggang sa magiging creamy lang yung texture niya. Huwag po natin i-overmix yung ating cream cheese kasi nag-curdle siya guys or parang nagtutubig siya kapag na-overmix natin siya. Hanggang sa magiging smooth lang siya, then ilagay na natin ngayon yung ating condensed milk. Ito guys, optional lang ito. Pwede kayo hindi maglagay ng condensed milk dito. 1/4 cup lang naman yung nilagay natin para hindi siya masyadong balance yung pagka-creamy niya. Medyo may konting tamis at pagka-creamy. Hindi yung parang sobrang creamy din kasi guys. Parang nakakaumay din kasi siya kainin. Pero again, optional lang po yung condensed milk. Pwede po kayo hindi maglagay. Then, ayan, i-mix lang natin ito. Then, pagsasamahin na natin ngayon yung ating custard at saka yung ating cream cheese. I-mix lang natin ito hanggang sa mag-well combine lang silang dalawa. Ayan, dito pala guys, kung wala po kayong cream cheese or kung gusto nyo mas makatipid or makaless ng inyong filling, pwede kayong gumamit dito guys ng Everwhip, ayun yung whipped cream or kahit anong whipping cream guys, i-mix nyo lang siya sa inyong custard. Ang measurement naman guys kapag Everwhip yung gagamitin nyo, 1 cup ng Everwhip, tapos 1 tablespoon ng powder sugar at saka 1 tablespoon ng powder milk. I-mix nyo lang yun guys ng separate hanggang sa mag-stiff fix lang siya bago nyo siya i-fold dito sa inyong custard. Then ayun guys, titikman lang natin ngayon yung ating filling kung tama na yung lasa. Pwede po kayo mag-add pa ng condensed milk kung medyo kulang pa. Ayan, pero sa akin okay na ito guys. Then i-unmold na natin ngayon yung ating cake. Hahatiin lang natin ngayon yung ating cake para magiging 2 layers siya at malagyan natin siya ng filling sa gitna.
Nilipat ko lang siya dito sa ating board para maayos yung paglagay natin ng filling sa kanya. Pwede nyo rin siyang ilagay sa cake board. Halimbawa kapag pang-display nyo siya or may occasion guys, nilagay ko lang sa piping bag yung ating palaman or yung ating filling. Then ipipe na natin siya dito sa ibabaw ng ating cake. Naglagay muna ako ng border dito. Dito guys, pwede pa kayo mag-add dito ng ibang flavor ng inyong filling. Pwede kayo mag-add ng strawberry jam sa ibabaw. Konti lang para may konting contrast or may konting asim yung inyong filling kasi sobrang creamy ng filling natin guys, pero optional lang naman yung pwede naman kahit wala na. Then spread lang natin ito guys hanggang sa magpantay lang yung filling natin. Then ilagay na natin yung pangalawang layer ng ating cake. Then dito guys, pwede nyo na siyang iserve or pwede nyo siyang ilagay muna sa chiller kahit 1 hour lang. Pero pwede na siyang kainin agad guys kasi malamig naman yung filling na nilagay natin. Then dito guys, kung balak nyo siya ipangbenta or regalo, pwede nyo siyang ikat na then ilagay nyo na siya sa packaging nyo ayon dun sa size na paglalagyan sa kanya. At syempre, hindi mawawala yung tikiman time or yung taste test natin guys. Ayan, titikman na natin siya ngayon. Ang tawag pala dito sa cake na ito, marshmallow almond cream cake. Ayan, tuwang-tuwa ako dito sa cake na ito guys kasi napaka-social niyang tingnan guys. At hindi siya yung ordinaryong cake lang. Marami kang matitikman dun sa layer na nilagay natin sa kanya. Ayan, matitikman mo yung pagka-moist ng vanilla cake sa unang layer. Then yung pagka-creamy ng custard cream cheese natin. Ayan, sobrang creamy lang niya guys. Hindi siya ganun katamis. Sakto lang. Then yung pinaka-last layer natin, yung meringue layer, para siyang marshmallow icing guys na pusa siyang nagme-melt sa inyong bibig kapag kinain nyo siya. Ayan, matitikman din pagka ginuya nyo siya, maiiwan yung pagka-toasted, yung pagka-crunchy ng nuts na nilagay natin, yung almonds. Ayan, sobrang balance lang yung tamis doon sa lahat ng layer niya. Ang iwasan nyo lang dito guys, huwag masunog yung inyong meringue layer. Dapat low temperature lang guys yung oven nyo. Then, i-check nyo rin yung meringue layer kung dry na siya bago nyo siya ilabas sa oven. Okay lang mag-extend pa kayo ng baking time, basta dapat mababa lang yung temperature natin at dapat dry na yung inyong meringue bago nyo siya ilabas sa oven. Then dito guys, dito sa container na ito, nakagawa ako dito ng 4 na pieces ng ganitong size ng container. Pero pwede kayong gumawa hanggang 5 pieces nito guys. Nag-slice na kasi tayo kanina nung tinikman natin siya, kaya hindi na pantay yung paghiwa natin sa ating cake. Kaya ayan, 4 lang yung nagawa natin. Binibenta ko pala ito guys ng ganitong size ng 200 pesos kada isang container. Ayan, hanggang sa muli, kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pang mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.